At nilabas na nga ang latest iPhones, iPhone 17, iPhone Air, 17 Pro, and 17 Pro Max. Hindi nakakahaka tong video to, kumpirmado na yung mga specs. Actually, marami ring tama sa mga leaks. So, pag-usapan natin ngayon kung anong meron, anong bago, anong iPhone ang bibilin mo, bibilin ko, at nung mga kurakot na politiko. Joke lang. Safe? Pag-usapan na natin yung mga in-announce nila sa event. By the way, kung gusto nyo ng magagandang deals sa mga brand new iPhones, 13, 14, 15, 16 series. Ilalagay ko sa YouTube Shopping tab yung mga best deals ngayon. Legit na stores lang din po yung nilalagay ko dyan. And isasama ko na rin yung mga Android phones and charging accessories na may re-recommend ko para sa inyo. Okay, so una na natin pag-usapan yung base iPhone 17 na sa totoo lang, maganda-ganda rin yung upgrades. Tingin ko mas solid na talaga siya kumpara sa iPhone 16 last year. Tama yung leaks na halos wala naman talagang pinagbago sa design at available siya in 5 colors. Lavender, mist blue, black, white, tsaka sage. Sa display muna tayo since ito yung pinakamagandang upgrade dito para sa akin. Mas manipis na yung side bezels ngayon, so from 6.1 inches last year, naging 6.3 inches na yung screen size. Naka-ceramic shield 2 and ang big deal dito, may 7-layer anti-reflective coating na, so mas maganda na rin yung display quality kahit pa may tumatamang liwanag. Para siyang yung feature ng Corning Gorilla Glass Armor na in-announce dati sa Galaxy S24 Ultra. 3,000 nits na rin yung peak brightness ngayon. Mas maliwanag pa kahit na maliwanag na rin naman yung 2,000 nits nila last year. Nice upgrade kung tatanungin ako, pero ang pinaka-exciting dito ay yung ProMotion. Sa wakas, 120Hz refresh rate na rin para sa base iPhone model. Kada video ko na lang kasi ng base iPhone, minimension ko yung 60Hz na yan. So, maganda-gandang upgrade din talaga to for me. Lalo na't nakikita ko rin yung extra smoothness ng 120Hz versus 60. Sa performance naman, gamit na yung bagong A19 chip built on 3nm process. Mas mabilis, mas efficient din. Sabi nila, doble rin yung bilis ng GPU kumpara sa A15 Bionic ng iPhone 13 na, by the way, hanggang ngayon, very decent pa rin naman yung performance. Kaka-review lang natin nun and smooth pa rin for everyday use. Battery life, all-day battery ulit yung kine-claim ng Apple with plus 8 hours of video playback din compared sa last year's iPhone 16. Mas mabilis na rin daw mag-charge 50% in just 20 minutes. Pero hindi na naman naglapag ng specific numbers ang Apple. So, what's the what's? Ano sasabi niya? Ano daw? Camera system, 48 megapixel main camera ulit, pero this time, 48 megapixels na rin yung ultra-wide. So mukhang mas magagamit na natin yung ultra-wide. Sakaling maganda talaga yung upgrade ngayon. Pero tingin ko, ang pinakaagaw atensyon sa camera ngayon ay yung front-facing camera. 18 megapixel center stage front-facing camera and malaki-laki din yung upgrade dito. Ito yung may pinakamalawak na field of view and largest sensor din sa selfie cam ng mga iPhones. Ang kakaiba dito, square sensor siya. Usually kasi 4x3, di ba? Pero dito, since kwadrado nga, ibig sabihin, kahit hindi mo na i-rotate yung phone mo, makakakuha ka pa rin ng proper landscape na selfies. And goods to kasi una, mas madali naman talagang kumuha ng pagganito kaysa pagganyan. Mas maganda yung grip natin pag patayo. And also, eto hindi naman para sa lahat, pero yung video editor natin, hirap mag-selfie ng naka-landscape. Hindi nabubuhat ng hinliliit niya yung phone, pero pag patayo, mas kaya niya, so mukhang mas goods din sa kanya to. Better stabilization sa videos, isa rin sa mga benefits ng mas malaking sensor. Yung mga mahilig mag-vlog sa labas, magugustuhan yan. And good news ulit kasi 256 gigs na yung starting storage. Medyo nagigising-gising na yata ang Apple. Bitin naman talaga ang 128 gigs unless willing kang mag-backup ng files. So, overall, nagustuhan ko yung mga upgrades na ginawa nila dito. Lalo na nga yung 120Hz na refresh rate and front-facing cam. 57,990 to 72,990 pesos ang presyo na kung titignan, mas mababa din naman kumpara sa 256 and 512 model ng base iPhone 16 last year. Next naman, pag-usapan na natin yung most probably pinaka-controversial sa lineup na to, ang iPhone Air. Yes, iPhone Air ang tawag, hindi siya iPhone 17 Air. So, hindi ko alam kung yung next gen magiging iPhone Air 2. Parang mas maigi nga yata kung iPhone 17 Air na lang. Pero,
Anyway, kumpirmado na na ito nga ang pinakamanipis na iPhone at 5.6mm and very lightweight lang din syempre. Ang halay naman kung iPhone Air tapos mabigat, di ba? eSIM only worldwide, so wala talagang lagayan ng physical SIM card. Mukhang kailangan talaga nilang gawin para sa ganitong klase ng design. May action button and camera control pa rin at available nga siya in 4 colors, space black, cloud white, light gold at sky blue. Tapos pagdating sa mismong build, gumamit sila ng ceramic shield sa likod and binibida talaga ng Apple yung durability niyan. Ceramic shield 2 naman para sa display, tapos titanium frame ang ginamit nila para sa ekstrang suporta at maging mas matibay. Actually, sinabi rin nila sa event na mas durable pa daw to kumpara sa mga previous iPhones nila. Matindi-tinding claim to, pero gets ko rin na kailangan talaga nila tayong kumbinsihin sa ganitong klase ng product kasi syempre tibay ang pinaka-concern ng karamihan sa atin. Sobrang nipis, baka mabali ka agad pag naupuan natin, malimutan natin sa bulsa, lalo na't may history na rin sila ng ganyan sa iPhone 6 Plus. Hindi ko ibebentes yung bibiling kong unit, syempre, hindi naman ako contractor. So, aabangan ko na lang din yung bend test video ni Jerry Rig Everything. Pagdating sa display, 6.5-inch Super Retina XDR display with ProMotion din. So, 120Hz na rin yan. 3,000 nits na rin yung peak brightness, mas maliwanag kumpara sa 16 series nila last year. And andyan na rin yung anti-reflective feature na nakita rin natin kanina sa iPhone 17. Sa processing performance, A19 Pro chip na nga rin yung gamit. 6-core CPU and 5-core GPU version to. So, less cores kumpara sa iPhone 17 Pro. At wala naman akong duda na magiging maganda yung performance ng mga chipsets ng Apple, pero ang concern ko lang dito ay yung sustained performance dahil nga sobrang nipis ng body. Very small room lang para sa magandang cooling system na by the way ay isa rin sa mga naging focus nila sa 17 Pro and 17 Pro Max. Marami silang ginawang improvement sa thermal system nun para nga partneran yung A19 Pro chip. Pero dito, wala masyadong binida. And gets ko rin naman na hindi nga to pang power users. Pero sana lang, hindi siya yung tipo na nag-iinit kahit sa normal na paggamit lang. Parang yung ulo ko, hindi ko alam bakit laging mainit kahit wala naman akong ginagawa. O siguro dahil ninanakaw lang pala yung tax natin. Usapang battery naman, ito legit concern din ng karamihan. Discarding ginawa nila dito, bagong Apple designed modem, Apple C1X, bagong Wi-Fi and Bluetooth chip na rin, which is the N1 chip, na pareho nga rin daw mas power efficient, plus mga power saving features pa ng upcoming iOS 26. Mas maganda pa daw yung battery performance nito kumpara sa last year's iPhone 16 and halos papantay din sa iPhone 16 Plus. Honestly, sa puntong to medyo duda pa ako hanggat hindi ko pa nagagamit or walang reviews na lumalabas, at mas nagduda pa ako lalo nung binida nila yung bagong low profile MagSafe na power bank nila. Kinompute pa talaga nila yung total hours of video playback kasama yung power bank, and ang naisip ko talaga kaagad nun, baka ako kailangan lagi ko ring dala yung power bank. So parang naging manipis na phone, manipis na power bank, makapal pa rin. Pero seryoso, sana hindi naman ganon kasi medyo mababaliwala lang din yung pagiging manipis ng iPhone Air. Camera natin, confirmed din na isa nga lang, 48 megapixel fusion camera, walang ultra-wide, walang dedicated telephoto, pero yung 2x niya, optical quality naman daw. Tsaka andito rin yung bagong 18 megapixel center stage na front-facing camera. Ang presyo, 72,990 hanggang 102,990 pesos. For sure, may konting dagdag pa yan pagdating dito sa Pilipinas. Tapos, pabonggahan na lang din sa freebies. Beyond the box, digital walker, tsaka open source yung social magbigay. Honestly, medyo nag-aalangan ako sa pagbili nitong Air. Kasi nga, ire-review ko lang, tapos ibebenta ko na ulit. Siyempre, malaki-laki yung lugi dyan. Tapos, baka konti lang din yung interesado, mahirapan akong ibenta. Medyo marami rin kasing na-compromise. Isa pa, single firing speaker nga lang din pala. Pero titignan ko pa at uunahin ko na lang din muna yung base iPhone 17. Or kung bibili ka ng iPhone Air, PM mo ko. Benta ko na lang sa'yo yung sa akin. Mga 2 to 3 weeks ko lang gagamitin, tapos bebenta ko na. Less 10K na agad yung presyo para sa'yo. Okay, so punta na tayo sa iPhone 17 Pro and 17 Pro Max. Ito, matindi-tinding redesign yung ginawa nila. Una muna, tumpak yung leaks na aluminum unibody na nga ang gagamitin ng Apple para sa phone na to. And isa sa mga kinonsider nila sa desisyong to ay yung sustained performance
para sa bagong A19 Pro chip. Mas mabilis mag-conduct ng heat ang aluminum kumpara sa glass and titanium, so mas makakatulong to sa heat dissipation. Sinabay na rin nila dyan yung bagong vapor chamber ng Apple. First time yan sa iPhones. Resulta, mas mataas na sustained performance, which is good para sa mga power users na nagraran ng mga demanding applications sa phone like heavy gaming, video editing, at iba pa. Yung full width plateau or yung extended camera island, hindi lang din nila ginawa for aesthetics. May mga nailagay at nailipat din silang components dyan. So, mas lumaki ngayon yung space nila sa bandang gitna at baba na magiging space naman para sa mas malaking battery. Also, para sa mga units na naka-eSIM only, mas malaking battery capacity pa kasi ginamit nila yung extra space for physical SIM tray para lakihan pa yung battery, plus 2 hours of video playback din daw yon. But sa kaso natin dito sa Pilipinas, may SIM tray pa rin naman yung mga local units natin. Nakapalibot nga rin pala dyan yung antenna bands na sa tingin ko smart move din. Dito sa baba, mapapansin natin na meron pa ring ceramic shield part para nga rin sa wireless charging na nasusuportahan na rin ng aluminum body. Colors na available this year ay silver, cosmic orange, and deep blue. Pasabog yung kulay orange, kitang-kita ka agad na bago yung iPhone mo. Unfortunately, wala nga lang kulay black, so deep blue ang most probably pipiliin ng mga naghahanap nun. Sa performance naman, again, A19 Pro chip, 6-core CPU and GPU with more memory pa. Sabi ng Apple, up to 40% better sustained performance than the iPhone 16 Pro last year dahil nga sa mas magandang thermal system. Same size yung display sa last year's model, ceramic shield 2 sa harap with anti-reflective coating din tulad sa base 16, 3000 nits of peak brightness, and 120Hz na refresh rate. Tatlong 48 megapixel cameras na rin yung gamit ngayon, main, ultra-wide, and yung 12 megapixel 5x telephoto last year, pinalitan na rin nila ng 48 megapixel 4x, and hanggang 40x na rin yung digital zoom natin dito. Front-facing camera, same na rin sa mga iPhones kanina, 18 megapixel center stage na may bigger sensor. Sa videos, meron tayong Gen-Lock support and ProRes RAW capture na most probably isa rin sa mga dahilan kung bakit hanggang 2TB na yung internal storage na available ngayon. Presyo nito, mas tumaas kumpara sa last year's iPhone 16 Pro lineup. So overall, iPhone 17 Pro, marami-raming pagbabago sa design and hoping ako na maging maganda talaga yung thermal system nila ngayon. Maganda rin yung ginawa nila sa front-facing camera sa buong lineup. But honestly, hindi ko nakikita na enough yung mga bagong features nila dito para mag-upgrade ka from 16 Pro or even 15 Pro. 14 Pro pababa, yan tingin ko okay kung gusto mo na talaga. So, sa mga bagong iPhones na to, pinaka na-excite ako sa base iPhone 17 model. Kasi mas kumonti na yung lamang ng Pro iPhone sa kanya. So, andun na rin yung feeling na hindi ka naman gaanong napag-iiwanan kahit hindi ka naka-Pro. Sa iPhone Air, very interesting as a tech enthusiast. Gustong-gusto ko talaga siyang matest or matry. Pero yung presyo niya, sobrang taas to the point na feeling ko mahirap siyang i-recommend sa karamihan dahil medyo marami nga ring na-compromise para dun sa sobrang nipis na body. Mabilisan lang tayo sa bagong AirPods and Apple Watch. AirPods Pro 3, doble daw yung kinaganda ng ANC dahil sa ultra-low noise microphones, advanced computational audio and foam-infused ear tips. May live translation powered by Apple Intelligence na honestly, hindi ko pa pagkakatiwalaan sa ngayon. Mas magiging komportable na rin daw para sa karamihan. IP57 rated na, may heart rate sensor na medyo kinagulat ko. Malamang para to sa pag-workout tapos wala kang suot na Apple Watch, and nag-improve na rin yung battery life. Best wireless earbuds para sa akin itong AirPods Pro 2. Ilang taong ko na rin ginagamit to, so very excited talaga ako dun sa latest version. Apple Watch Series 11 naman, mas manipis, mas durable. 5G na rin yung cellular version. May possible hypertension or high blood pressure monitoring. Though may disclaimer din syempre na hindi lahat ng instances na detect yan. May sleep scoring na rin and may konting improvements sa battery life. Apple Watch SE 3, gamit na ngayon yung S10 chip. Same yan sa Series 10. May always on display na rin ngayon. Gestures meron din. At konting improvements din sa parehong battery and charging. Sa Apple Watch Ultra 3 naman, mas maliwanag na, mas manipis na yung bezel, so mas malaki na rin yung display, mas malaki pa yung battery, and same colors pa rin, black and natural titanium. Tingin ko magbabagsak ng presyo yung Watch Ultra 2, and pag nagkataon, malamang maging mas sulit yon since hindi rin naman ganong kalaki yung upgrades sa Ultra 3. At yun,
Yun na yung mga gusto kong i-share sa inyo. First impressions ko sa bagong iPhones, Apple Watch at AirPods. Let me know sa comments kung anong bibilin nyo sa mga to. Again, Beyond the Box, Digital Walker, tsaka Open Source, ang mga trusted nating stores. Kung naghahanap kayo ng good deal sa mga dating iPhones, mga sulit na accessories, meron dyan sa YouTube Shopping tab. Andyan yung mga best deals at marerecommend ko. At kung tatanungin kung ano yung bibilin ko, uunahin ko nga muna yung base iPhone 17 at saka na muna yung Air and Pro Max.